Mabiyayang gabi po sa bawat isa sa atin. Good evening po at welcome po sa ating prayer meeting, sa ating midweek service po every Wednesday. At ngayon po ay bago po tayo magpasimula, nais ko pong samahan niyo po ako sa panalangin upang humingi po ng gabay at patnubay sa ating Panginoon throughout the service po. Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, we thank you po, Panginoon, sa pribilehiyo po kami po ay sasamba at magpupuri po sa inyo ngayong gabi. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na ang aming mind ay nakafocus po sa inyong salita. Tulungan niyo po kami na pumasok po ang inyong salita sa aming puso't isipan upang ito'y aming may apply sa aming buhay. Tulungan niyo po kami, Panginoon, ang aming pong pagpahayag ng inyong salita, ang aming pong pastor, bigyan niyo po siya ng wisdom, strength po, kalakasan, boldness to proclaim the word of God, especially po the gospel. And ngayon po sa aming pag-aaral po sa 1 Peter, tulungan niyo po kami na maging hamon po, maging challenge po sa amin ito bilang isang mananampalataya. Humihingi rin po kami ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang, sa aming pagkakasala, Panginoon. Tunay po na nakita namin, Panginoon, kung gaano namin kailangan ng inyong biyaya. Tulungan niyo po kami maging grounded ng inyong truth. At dalangin ko po, Father, ang mga may trabaho po na pauwi pa lamang po sa kanilang bahay, kayo po ang mag-ingat sa kanila. Tulungan niyo rin po ang aming mga kapatiran po na hindi na po namin nakakasama sa church. Kayo po ang humawak ng kanilang puso, Father. Tulungan niyo po sila. Dalangin ko na sana'y makasama po namin sila sa paglilingkod po. Tulungan niyo po ang bawat isa sa amin na ang aming heart and minds ay nakafocus in serving you, in giving glory, Father, sa inyo pong pangalan. Tulungan niyo po rin po kami to deny ourselves and to live for you. Ito po ay hindi po madali, ngunit nandiyan po ang inyong biyaya, Panginoon. Dalangin ko rin po ang mga students po na wala na pong pasok, nawa ang maging vacation po nila ay maging kalugod-lugod po sa inyo. Tulungan nyo rin po kami sa aming mga events this coming Saturday and Sunday. And also the camps po, bigyan nyo po kami ng wisdom, bigyan nyo po kami ng pananampalataya. Kami po ay sinusubok, Panginoon, financially. But help us, O Lord, to depend on you. Provide, kayo po ang control ng lahat. At dalangin ko po, Panginoon, na sa bawat araw po na kami po ay gigising, nawa unahin po namin kayo, ang inyong salita, at maging ito ay totoo po sa aming buhay. Tulungan niyo po kami na kung kami po ay sinusubok, tulungan niyo po kami na kumapit po sa inyo lamang. And also, Father, gabayan niyo rin po ang aming internet connection. Kayo po ang magawak nito sa YouTube Live. And dalangin ko rin po ang mga kapatiran po. Ipaalala niyo po sa kanila ang kahalagahan po ng pag-worship, especially po ang prayer meeting, Father, na kung saan kami po ay mananalangin ng prayer request po, mga burdens po ng bawat isa. And dalangin ko rin po, Panginoon, na kayo po ang mag-ingat sa amin sa buong linggo. Ito pong aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. At ngayon po ay tawagin ko po ang ating tagapagpaawit na si Brother JR para sa ating congregational singing. Thank you, Brother FJ. At magandang gabi po muli sa bawat isa sa atin. Tayo po ay magpasimula na sa ating pag-aawitan. Gamitin po natin ang oras na ito upang purihin ang ating Panginoong Diyos sa pamamagitan po ng pag-aawitan. At para po sa ating kanta po, first song, awitin po natin ang Take Time to Be Holy. Take Time to Be Holy is a cherished 19th century hymn written by William V. Longstaff in 1882, inspired by a sermon on holiness. The lyrics emphasize personal spiritual development, encouraging believers to dedicate time to prayer and reflection in their daily lives. Later set to music by George C. Stebbins in 1890, the hymn continues to be a popular devotional piece
for encouraging a closer walk with God. Now let us sing Take Time to Be Holy as we worship the Lord with the desire to walk more closer to Him. Awitin po natin ito. Take time to be holy, speak of with thy Lord. Abide in Him always, and feed on His word. Make friends of God's children, help those who are weak. Forgetting in nothing His blessing to seek. Take time to be holy, the world rushes on. Spend much time in secret with Jesus alone. By looking to Jesus, like Him thou shalt be. Thy friends in thy conduct, His likeness shall see. Take time to be holy, let Him be thy guide, and run not before Him. Whatever betide, in joy or in sorrow, still follow the Lord, and looking to Jesus, still trust in His word. Take time to be holy, be calm in thy soul. Each thought and each motive beneath His control, thus led by His Spirit to fountains of love, thou soon shalt be fitted for service above. Maraming salamat po sa ating pag-aawitan at naway balik ko po ang oras sa ating leader, si Brother FJ. Salamat, Brother JR. At ngayon po ay makipagbukas po kayo sa akin sa First Peter chapter 2, verse 2. First Peter chapter 2, verse 2. At basahin ko po ito sa Tagalog translation. Sabi po sa verse 2, katulad ng mga sanggol na bagong silang, manabik kayo sa dalisay na gatas ng salita, upang sa pamamagitan nito ay lumago kayo, yamang naranasan ninyo na ang Panginoon ay mabuti. Papuri at pasasalamat sa pagkabasa ng kanyang salita. At ngayon po, ay dako po tayo sa ating testimony time na kung saan po ay maaari po tayong mag-share at magbigay po ng papuri sa Panginoon, maybe a blessing po or a challenge na ginamit po ng Panginoon sa atin, or anything you can share po sa ating testimony time. At sa mga nais pong mag-testimony ay mag-unmute po. Nauna na po ako. Okay po, Ate May. Good evening po sa inyong lahat. Gusto ko rin pong patuloy na magpuri at magpasalamat po sa Panginoon sa kabutihan niya po sa akin at sa akin pong mga magulang, sa akin pong mga pamilya. Salamat po sa Panginoon sa patuloy niyang pangunguna po sa amin, pagpo-provide ng aming mga pangailangan, pag-iingat po sa amin kahit na sobrang ang init po ng panahon. Tunay nga po na napaka-faithful ng Panginoon. And nagpapasalamat din po ako as I ask the Lord kung kalooban po niya sa akin na pumunta po ulit ng Lawag this Sunday and ganun din po sa camp.
I've been praying and asking for His provision. Kahit malapit na, I just trust the Lord dahil kung matutuloy ako o hindi, it's okay. As long as ito ay galing sa Panginoon. And so I just like to praise the Lord sa kanyang provision na mag-provide po siya ng fare para po sa na-invite po ulit ako sa Lawag for their anniversary and for their recital na inayayahan po kaming mga musician. And also meron din pong nag-abot for the camp, and I really praise the Lord dahil this past week sabi ko as I talk to myself, matagal kumbaga pinrove na ng Panginoon ang sarili niya sa akin. Mag-provide man siya o hindi, nananatili siyang Panginoon, nananatili siyang Diyos at nararapat na pagtiwalaan. And magdududa pa ba ako sa sobrang tagal na naging faithful siya sa akin bagamat hindi ako deserving sa mga blessing na ito. I really praise the Lord for His goodness, for His faithfulness, for His mercy towards me, and salamat po sa Panginoon sa pagpo-provide niya ng patuloy. And even weekly na provision ay pinagkakatiwala ko sa Panginoon, at ang aking pumamagulang ay okay din naman po ang kanilang kalagayan, bagamat mainit nga po ang panahon, ay still Panginoon na nagpoprotekta sa amin. At nawa ay patuloy nating kitain ng Panginoon, at ganun nga din ang encouragement ko sa mga young people na subukan natin ang Panginoon. And sabi nga sa Jeremiah 33:3, "Call unto me, and I will answer thee, and show thee great and mighty things which thou knowest not." Dahil sabi din po sa Ephesians 3:20 na sometimes the Lord answers our prayer far above all that we ask or think, according talaga sa kalooban niya, na mamamangha na lang tayo kung gaano po siya kabuti. Kaya patuloy ako nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon, at pinabalik ko po ito lahat sa pangalan ni Jesus. To God be the glory. So, salamat po, Ate May. Patuloy po namin nadalangin ang inyong pong pag-visit po ulit sa Lawag. And really, we praise God po sa kanya pong katapatan sa ating buhay. At sa mga nais pong mag-testimony, pwede po kayong mag-unmute. Okay, good evening. Ako muna. Good evening po, Pastor. Magandang gabi po sa ating lahat, at muli ay pasasalamat sa Panginoon sa patnubay at kalakasang pinagkakaloob niya po sa akin at sa aking pamilya. Patnubay din sa patuloy na pagbibigay po ng kaalaman sa kanyang salita, at gayon din yung health, no? Yung sa health, sabi nga ni Sister May, napakainit po ngayon. Salamat sapagkat ang Diyos pa rin na patuloy na nagbibigay sa atin, nagsusustain sa atin ng kalakasan. Bagamat may mga ubo, may sipon, but still, ang Panginoon ay patuloy tayong ginagabayan. So, salamat sa Panginoon sa patnubay po niya, maging sa mga provision na ipinagkakaloob niya. Salamat din sapagkat itong camp na paparating para sa mga kabataan, ay nakikita ko yung biyaya talaga ng Panginoon, yung provision na ibinibigay, no? At nawa ay patuloy na gumamit pa ang Panginoon ng mga tao na hihipuin ang ang mga puso ng mga taong ito, mga members na ito, para po maka-join ang mga campers. Nagpapasalamat ako at nagagalak sapagkat maraming may desire na makadalo dito. Kaya nananawagan ako sa mga magulang ng mga kabataan na ito, no, please, na may desire sila na mag-join, may desire sila na matuto, may desire sila na maglingkod at magpuri sa Panginoon. Please help them, no? Yung mai-provide din ang pangangailangan nila para sa camp. At gayon naman, kung hindi sapat ang maibibigay or
para sa registration, still ang Panginoon pa rin ang magpo-provide at nakikita natin kung paano kumilos ang Diyos sa iglesia, kung paano ginagamit niya ang bawat members para po dito. Kaya patuloy na pinagkakatiwala po natin ito sa Diyos at pinagpapasalamat. Patuloy na ipinapanalangin din natin. But at the same time, meron po tayong responsibility na gawin. Hindi lamang po naroroon na hayaan natin ang Panginoon. Oh yes, kaya ng Diyos na gawin niya yan, kaya ng Diyos i-provide yan, but still, ano yung naging part natin para po dito, di ba? Ano yung naging responsibility, ano yung naging effort po natin. Salamat sa Diyos sapagkat may mga tao na ginagamit po siya para po ang mga kabataan na ito ay matuto. Para po patuloy na sabi ko nga yung knowledge na matututunan po nila, yung experience na matututunan po nila sa camp dito, dadalhin po nila yan hanggang sa kanilang pagtanda. At aware kayo, no? Knowing na ang iba sa atin ay galing na rin sa camp at sa inyong paglaki, no? Ngayon sa edad nyo na iyan, talagang natutuwa kayo at naaalala yung pinagdaanan or mga experiences sa camp. Ganun din ang mga kabataan na ito, di ba? Kaya tulungan po natin mga kapatid na sila ay makapag-join doon sa camp, no? Meron na tayo at least mga 9 na knowing, hopefully, prayerfully campers na ito na magtuloy-tuloy para makapag-join sa camp. And at the same time, salamat din sa Panginoon sa patuloy na gabay niya sa Milagrosa Baptist Church. No? Nakikita po natin kung paano ang Diyos ay patuloy na humahawak at kumikilos sa iglesia. At panalangin natin ang mga activities ng iglesia. At the same time, yung ating pong individual na quiet time sa Panginoon. No? Ito yung topic natin mamaya, spiritual growth. Dalangin natin na ang Milagrosa Baptist Church ay patuloy na makakilala sa Panginoon, na patuloy na lumago sa biyaya at kaalaman na nasa Panginoong Jesucristo. Manalangin natin at upcoming activities ng Milagrosa, ang family camp on June, di ba? Pag-pray po natin iyan at salamat sapagkat nakikita ko yung effort ng mga in charge para dito, kung paano nangangalap sila, kung paano sila ay nag-i-inquire patungkol dito. Okay? So i-finalize na po natin 'yan on Sunday para magkaroon na po tayo ng brain para yung team sa para sa camp na ito magkaroon na ng brainstorming para sa mga gagawin na mga activities and games and teachings sa family camp na ito. Papuri sa Panginoon sa pagbibigay niya ng wisdom at knowledge sa bawat isa. Nawa ay patuloy na makita po natin ang biyaya ng Panginoon upang patuloy din tayong patuloy na magpakumbaba sa Kanya pong mga ginagawa sa ating buhay. Maraming salamat po at magandang gabi. Salamat po, Pastor. At patuloy po natin dalangin ang ating pong mga activities sa church. And patuloy din po natin dalangin ang ating pastor po. Pagbibigay po ng wisdom and knowledge po. And papuri po sa Panginoon sa mga pagkilos niya po sa ating buhay. Sa mga nais pong mag-testimony, ay pwede po kayong mag-unmute. Good evening po. Good evening. Ay, nagpupurit, sorry. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa guidance niya po and leading provision po sa nagdaang buwan, also for the following days po. And nagpapasalamat din po ako sa Panginoon sa mga opportunity po na mapaglingkuran siya tulad po sa juniors camp, ay sa outreach, ministry po every Saturday. So, ever since natapos po yung second semester, nagkaroon po ako ng mga free time. So, I was able to join kasama po si JR, and blessing po na na magkaroon po ng changes sa patience ko po and sa paano humarap sa tao kahit na mga bata lang po yun.
tinuturuan namin. And praying po kami na yung mga bata po na tinuturuan namin sa outreach is lumago po sa Panginoon and makakilala po sila ng ah, sa Panginoong Kristo and to have Him as their Lord and Savior din po. And nagpapasalamat din po ako sa Panginoon sa ah, sa mga blessings din po niya and also sa challenges po. And dito din po sa another opportunity na upcoming camp, first time ko po mag-assistant counselor. So, blessing din po tong opportunity na to. And sa na-realize ko po is kapag may mga gantong opportunity po, mas lalo ka po pala matitesting. Like, yung spiritual warfare, lalo siyang lalakas. Or lalong lalakas yung trip ni Satan sa'yo. Kaya ano po, importante na lagi po tayo na filled ng God's Word. And yung quiet time nga po na sinasabi ni Pastor Wally. Also grateful din po ako sa mga spiritual ate ko po and sa kanya Pastor Wally, sa mga brothers and sisters in Christ po na nandiyan po palagi to guide and ah ah na ano po na nandiyan palagi para makausap spiritually and blessing po kayo sa akin and ah praying po sa mga susunod pa po na araw na maging blessing po sa hindi lang po sa family kundi sa lahat din po na nasa paligid to keep yung testimony. So, papuri pa sa salamat po sa Panginoon. Salamat, Sister Martha. At yun nga po nabanggit niya na isang blessing po talaga na makapag-serve po kami sa children ministry. And susubukin po talaga yung patience mo, especially yung mga hindi po namin kilala na bata. Talaga pong makulit, pero blessing po siya. And doon mo po makikita yung loving care mo for them. And also po, sa sinabi rin po ni Martha, na truly po talaga kailangan po natin na maging grounded po talaga ng truth. Kasi the more we serve God, mas dodoblihin po talaga ni Satan yung pag-attack niya po sa'yo. So, sa mga nais pa pong mag-testimony, maaari po kayong mag-unmute. Kung wala na pong nais mag-testimony, ay dako po tayo sa ating preaching of God's Word na ihatid po ni Pastor Abuti. Salamat. Salamat, Brother FJ, at maraming salamat sa mga nagpatotoo sa gabing ito. Papuri sa Panginoon sa lahat. Share ko lamang po sa screen ang ating pong pag-aaral. Ang topic po natin for this month ay spiritual growth. Isa sa mga paalala po sa atin ng Panginoon patungkol sa ating buhay bilang isang Kristiyano. Kamusta na po tayo bilang isang mananampalataya? Diba? Baka nakalimutan po natin na kailangan po nating lumago. Baka nakakalimutan po natin na nananatili pa rin tayo doon sa estado kung saan tayo tinawag ng Diyos ay naroon pa rin tayo. O kaya nakaisang step pa lang po tayo ay gusto natin nandoon na lang po tayo lagi. Na? So itong pag-aaral natin ay isang paalala para malaman po natin na tayo ay tinawag ng Diyos hindi upang manatili sa isang tabi o sa isang lugar,
Hindi tayo ay tinawag ng Diyos kasi may layunin ang kanyang pagtawag sa atin. At ang layunin na iyan ay makapagbigay ng papuri sa Kanya at sa aspeto na iyon ay dumalago po tayo. Ibig sabihin, nakikilala po natin ang ating Panginoon na pinaglilingkuran. Alam niyo po ba na mahirap po maglingkod kung hindi niyo po kilala ang Panginoon? Diba? Hindi mo, mahirap sa isang taong paglingkuran ng Panginoon kung hindi mo siya nakikilala. Kaya habang nakikilala po natin ang Panginoon, naroroon po ang paglago, naroroon po ang paglilingkod natin sa Panginoon. So ang ating pag-aaral sa matatagpuan sa unang Pedro, chapter 2, verse 2, ang espiritual na paglago. Ito yung pinaka-focal verse natin, no? Pero gagamitin pa rin po natin yung verse 1 at saka yung verse 3 para makita po natin yung pag-aaral na ito. Papaano ba ang talagang paglago? Ano ba yung nararapat nating alisin? Ano ba yung nararapat nating gawin at panatilihin? So bilang panimula, ngayong tayo ay Kristiyano na, nakikipaglaban tayo sa kasalanan. Ano? Ito ay sinulat ni Apostol Pedro at nalalaman natin na ito ay nasa ilalim po ng persecution, no? Kung paano niya sinulatan ng kanyang mga taga ang mga audience niya po dito ay nasa ilalim po ng mga pag-uusig during that time. At bilang isang mananampalataya, sila ay nasa struggle, mas madali sa kanilang makagawa po ng kasalanan, di po ba? Pero merong mga Kristiyano rin na mga bago rin during that time. At ito'y pinapaalalahanan din ni Apostol Pedro. At maging yung mga matatanda na Kristiyano na mananampalataya, isa ring paalala rin na magpatuloy at patuloy na lumago sa Panginoon. So, sa ating buhay bilang isang Kristiyano, tayo ay laging nakikipaglaban sa kasalanan. Diba? At laging naririyan ang tukso, laging nakaabang lagi na parang isang leon na umuungal, diba? Umuungol ang ating kaaway. Nabanggit na nga kanina ni Sister Martha, yung talagang struggle spiritually patungkol diyan. At ito'y katotohanan sa mga mananampalataya, lalo na nga kung lagi ka pang nagbabasa ng salita ng Diyos, lalo na nga kung lagi ka pang nananalangin, mas lalong dadami, no? Ang mga struggle na iyan. Okay? So, sa atin, tingnan po natin muna ang ating sarili bilang isang lumalagong mananampalataya or sabihin natin na isang Kristiyano na baka mamaya hindi naman tayo lumalago. So, ito'y paalala po sa atin. Sa kapag tayo ay nagkasala, hindi matatanggal ang ugnayan, yung relasyon natin sa Diyos. Pero yung ating naapektuhan po dito ay yung samahan, no? Yung fellowship. No? Hindi nawawala ang ating pagiging anak ng Diyos. Pero naapektuhan nito ang magandang samahan. Mapapanumbalik lamang ito sa pamamagitan ng pag-amin, no? Sa pamamagitan ng pag-confess, change of mind, sa pamamagitan ng pagsabi kung ano yung mga kasalanan natin. In other words, sa pamamagitan ng pagtalikod sa kasalanan. Siya ay tapat at matuwid na nagpapatawad. Ba? So walang ibang hakbang sa paglago kundi ang salita ng Diyos. Kapag tayo ay nagkasala, nahihinder ang ating pong paglago. Ngunit wala rin namang ibang ginamit na pamamaraan ng Diyos para tayo ay lumago kundi ang salita ng Diyos. At bago natin buksan ang salita ng Diyos, ang Biblia, umuusal muna tayo muna ay nananalangin. Humingi tayo ng wisdom sa Panginoon. At mahirap manalangin kung hindi tayo nagko-confess sa ating mga kasalanan. Di ba? At sa pamamagitan ng panalangin, tayo ay nakikipag-usap sa Diyos. At sa pamamagitan naman ng pagbabasa ng Biblia, ang Diyos ay nangungusap sa atin. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Hindi natin mapaghihiwalay ang panalangin at ang pagbasa sa salita ng Diyos. Diba? Hindi natin mapaghihiwalay ito. Dahil dito, ang panalangin at pagbasa ng Biblia ay dapat na maging isang pamalagiang gawain ng mga tunay na mananampalataya. Isipin mo na lang yung illustration. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Manalangin ka, magbasa ka. Okay? So, makikita natin dito na ang pagbabasa ng Biblia ang makapagbibigay sa atin ng paglago sa espiritual. Apart sa Word of God, walang paglago. Okay?
Sino lang ba yung nararapat lumago? Syempre, yung mga mananampalataya kasi yung banal na espiritu ay namamahay sa mga Kristiyano. Una nating puntos dito, ang halaga ng salita ng Diyos, no, sa buhay ng tao. Gaano ba kahalaga ito? Sa 1 Peter chapter 2 verse 2, nakita natin at binasa kanina ni Brother FJ, gaya ng mga sanggol, ba? Na bagong panganak ay nasain ninyo ang gatas na walang daya, ukol sa espiritu upang sa pamamagitan nito ay magsilago kayo sa ikaliligtas. Ang salita ng Diyos dito ay inalintulad sa isang gatas na walang daya. At isang mananampalataya naman ay inalintulad sa isang sanggol. No? Isang bagong panganak, ibig sabihin, born again. Okay? So, ang salita ng Diyos na bagamat ito ay naihalintulad sa gatas, makikita natin dito ay pagkain ng kaluluwa. No? Gumagamit ang salita ng Diyos ng mga figure of speech. At sa figure of speech na yan, nakikita natin na malinaw kung ano ang ibig sabihin. Katulad nito, gatas. Di ba? Ito ay pagkain ng ating kaluluwa. Okay, makikita natin yan sa mga talata na yan. Ito ay ilaw sa ating landas, no? Sa ating lakarin, sa ating pamumuhay. Mahirap lumakad, mahirap mamuhay na hindi natin alam o nakikita ang daan. Ngunit ang salita ng Diyos, nakikita natin. Ano yung daan doon? Yung kalooban ng Diyos. Kasi baka mamaya tayo'y lakad ng lakad, pamumuhay ng pamumuhay, pero ang ginagawa pala natin yung sarili lang nating kagustuhan. Inaalam natin kung ano yung kalooban ng Diyos. Diba? Ito yung salita ng Diyos sa ating buhay. Tayo ay lumalakad sa liwanag sapagkat ang Biblia ay ilaw. Ang ating Panginoong Hesus ay ilaw. Diba? At tayo ay nasa liwanag. Ikatlo, ito ang nagtuturo sa atin tungkol sa buhay na walang hanggan. Saan ba natin matatagpuan itong pangako na ito? Di ba sa salita ng Diyos? Ang salita ng Diyos ang nagsasabi na meron tayong katiyakan sa ating kaligtasan, na meron tayong walang hanggang buhay na kasama ang Panginoon. Malinaw na itinuturo ito ng Biblia. At malinaw na sinasabi rin na ito yung gatas na walang daya. Ibig sabihin, tama at nararapat na pag-aaral ang ating nararapat gawin para maitama rin ang aplikasyon sa ating buhay. Ikaapat, ito ang nagdala sa atin kay Kristo, ang salita ng Diyos, kung saan naroroon ang Ebanghelyo. Diba? Ang Ebanghelyo na ito, ang mabuting balita, ang siya kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan. Gaano kahalaga ang salita ng Diyos sa buhay ng tao? Ha? At tinutukoy dito yung kahalagahan ng buhay natin, yung kaluluwa natin ang pinag-uusapan, hindi yung physical. Okay? So 1 Peter chapter 2 verse 2, no? Sabi diyan, gaya ng mga sanggol na bagong panganak. Ito'y paghahalin tulad sa isang taong isinilang na muli. Sabi doon sa 1 Peter chapter 1 verse 23, nandoon yung context na yan eh. Babalikan natin para makarating tayo sa verse 2, sa chapter 2, di ba? Tinutukoy doon ng isang tao na isinilang na muli, born again. Okay? Sabi diyan, gaya ng mga sagol na bagong panganak ay nasain ninyo. Salitang epipoteo, ibig sabihin pagkakaroon ng matinding pagnanais para sa isang bagay na may kasamang pangangailangan. No, 'di ba? Ang isang sanggol, bigyan mo yan ng karne, bigyan mo yan ng solid food, hindi niya papansinin niya, iiyak lang yan. Ang dinidesire ng isang sanggol, no, na nilintulad ang isang mananampalataya ay isang gatas, di ba? Gatas. Okay? Ayun yung ibig sabihin na kinikrave, nakikrave. Pansinin nyo, nung ikay isang bagong mananampalataya, ano yung dinidesire mo? Ano yung ninanais mo lagi? Na gusto mong umatin ng fellowship, umating ka pagka Sunday, excited ka, di ba? Kapag merong Bible study, nandoroon ka, nangunguna ka, no? Hopefully, may ganyan kayong attitude or may ganyang karanasan kayo nung kayo ay bagong mananampalataya. Kasi, ewan ko, pero magiging kaduda-duda kung walang desire nung naging mananampalataya kayo. Wala kayong crave para dito sa salita ng Diyos. Pero, bilang isang mananampalataya, hindi nawawala yung cravings na yun. Naroroon lagi yung crave. Yeah? Sabi dito, ito, nasain ninyo. Desire. Aorist, active imperative, agarang iniuutos sa mga mananampalataya.
Hindi ito patuloy na inuutos kasi basic ito sa isang mananampalataya. Do it at once. Ha? Gawin mo itong utos na ito kasi agaran ng utos na ito. Pag pinagsama mo yang sa grammar kasi pag pinagsama mo yung aorist sa yung imperative, agaran yan. Do it at once. Huwag ka nang patumpik-tumpik pa. Hindi na uulitin ito sa iyo. Ito alam mo na, basic na ito sa iyo. Magkaroon ka ng desire sa salita ng Diyos. Magkaroon ka ng cravings sa salita ng Diyos. Wala kang ibang dahilan na i-justify mo yung sarili mo. Pagod ako, may gagawin ako, may wala akong panahon. Hindi ganyan ang dahilan ng isang mananampalataya. Remember, born again. Hindi iyan ang dahilan. Ang dahilan niya, siya ay naroroon at nag-aaral, nagbabasa. Meron siya laging panahon sa salita ng Diyos. Kasi craving siya sa salita ng Diyos. Ang bata ba na umiiyak, yung sanggol, diba? Pag umiiyak, hindi mo bibigyan. Ay, kasi mamaya pa. Diba? Pag umiyak yan, sigurado gutom yan. Diba? So sabi, nasain ninyo, crave kayo ng ano? Ng gatas na walang daya. Yung gatas dito is a figure of speech na tumutukoy nga sa salita ng Diyos. Yun yung noun. Ito yung adjective. Sabi, walang daya. Ang salita nyo na ay adolos. No? Ibig sabihin, itong gatas na ito ay dalisay. Itong gatas na ito ay matapat, mapagkakatiwalaan. Itong gatas na ito ay walang bahid. Itong gatas na ito ay hindi mapanlinlang. Hindi corrupted ang gatas na ito. Hindi to expired na gatas. Diba? Yan yung salita ng Diyos na dalisay. Yan ay matapat sa salita ng Panginoon. Yan ay walang bahid, hindi nagbibigay ng anumang alinlangan sa atin ang salita ng Diyos. Kaya paano hindi ka magkikrave dito, ikatotohanan na ibinibigay sa atin ng salita ng Diyos. Ba? Ang gatas na walang daya, inahalin tulad ang salita ng Diyos sa gatas na hindi kontaminado ng maling katuruan at aral. Bakit? Pansinin nyo ang mundo ngayon. Ang daming mga itinuturo sa mundo. And worse, may mga Kristiyano na ina-adapt yung turo ng mundo at ginalagay nila sa kanilang buhay. Pinamumuhay nila yung turo ng mundo. Ba? Sabi dito, walang daya. Matututunan lamang natin ang salita ng Diyos, ang katuruan, ang doktrina sa Biblia. Kaya maging maingat din tayo. Lalo na nga, nakakarinig tayo, no? Pagbukas mo lang FB mo, bukas mo na YouTube mo, di ba? Nandoon lahat Open lahat yan. Di ba? Kaya maging maingat tayo. Nasain natin yung salita ng Diyos na hindi kontaminado ng maling katuruan at aral. Naukol sa Espiritu upang, ayun yung layunin. Ito yung salitang upang, yung hina clause na tinatawag. No? Yung layunin, yung purpose na ito. In order that, sa pamamagitan nito, yung salita ng Diyos ay magsilago kayo sa ikaliligtas. Pansinin ninyo yung salitang nagamit. Gatas na walang daya. Salita ng Diyos na hindi kontaminado ng maling katuruan at aral. Ang purpose noon, kung magkikrave tayo, magdi-desire tayo dito sa salita ng Diyos na hindi kontaminado ng mga bulaang mga tagapagturo, ang purpose nito, lalago tayo. May layunin ng Diyos dito, di ba? Hindi porket nakarinig ka ng salita ng Diyos tapos mali naman pala ang doktrina, iniisip mo, ay, bara kang spiritual na. No? Uy, parang na-uplift na yung spirit mo. Alam mong mali, alam mong galing sa bulaang mga tagapagturo iyan. Di ba? Ang sabi dito, gatas na walang daya ang nakapagbibigay sa atin ng paglago. Yung magsilago kayo dito, sabi dito, ito'y isang supernatural na epekto ng ebanghelyong pinanampalatayanan. Tayo ay lumalago sa pang-araw-araw na karanasan bilang mga Kristiyano. At saan mo makikita yon? Malinaw na sinasabi dito, saan ka lalago? Ano ang source mo para ikaw ay lumago?
ang salita ng Diyos, yung gatas na tinutukoy dito. Gatas na dalisay na walang daya na itinuturo sa atin ang katotohanan. Diba? So bilang mananampalataya, bilang isang Kristiyano, ikaw ba ay sanggol pa lamang o ikaw ba ay medyo mature o adult na Kristiyano? No? Do you still desire itong milk na to? Itong salita ng Diyos na ito na nagsasabi sa atin na makapagbibigay sa atin ng paglago? O dahil ikaw ay matagal ng Kristiyano, kaya hindi mo na kailangan yan. Ayaw mo nang makinig sa iba. Gusto mo yung pinaniwalaan mo, yun na lang. Parang gusto mo manatili ka na lang kung ano yung narinig mo noon. Desire the milk which is pure. Ha? Ang salita ng Diyos ay pure, dalisay. Pansinin natin. 1 Corinthians chapter 3 verse 6. Ako ang nagtanim, si Pablo nagsalita, si Apollos ang nagdilig, ngunit ang Diyos ang siyang nagpalago. Okay? Nagpalago yung salitang ginamit. Sabihin, meron kang responsibility para ikaw ay lumago. Gamitin mo yung kakayahan na ibinigay sa iyo. Gamitin mo yung salita ng Diyos para tayo ay lumago. Diba? Kaya sa salita ng Diyos, napakalawak nito. Wala tayong nararapat na ipagmalaki sa Panginoon. Matagal na akong Kristiyano. Alam ko na yan. Narinig ko na yan. No, may mga ganyang Kristiyano eh. Narinig ko na yan. Alam ko na yan. Mas matagal akong Kristiyano dyan. Mas matanda ako sa iyo. May mga ganyang mga Kristiyano eh. Pero kung titingnan mo yung mga buhay, parang mga bata pa. Daig pa ng mga Sunday schooler. Di ba? Mga Sunday schooler eh. May mga alam silang mga verse sa Bible eh. Okay? So, tingnan natin. Ano ang halaga ng salita ng Diyos sa buhay, mga kapatid? Kasing halaga ba ng gatas na ito na hindi kontaminado ng maling katuruan at aral? Kasing halaga ba ng gatas na ito para ikaw ay lumago, tumibay? Gatas, a complete food para sa mga sanggol. At ito'y kumpleto na para sa atin. Sa James chapter 1 verse 22, datapwat maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. No? Tingnan niyo yung mga, kung hindi mo maintindihan sa Tagalog, intindihin niyo sa English. Kung babahanang ito ay nakapaloob dito na ang mga salita na ating naririnig ay nararapat nating ipamuhay. Hindi dapat naka-stack lang yan dito sa ating isipan. At maraming Kristiyano ang ganyan. Nakarinig, labas. Nakarinig, labas. No? Yung iba naman na stack lang sa isipan, hindi naman na ipamumuhay. No? Be a doer of the word. Yan ang sinasabi. Kaya hindi kataka-taka eh na maraming mga matatagal ng Kristiyano pero hanggang doon na lamang ang nalalaman. Hanggang doon na lamang. Diba? Na iniisip nila ay nagmamature dyan pero by age lamang. Ano ang ating mga natutunan na ipinamumuhay na daladalan natin sa paglago? Siguro yung katanungan natin. Ano ang ating mga natututunan? Ano yung nilalagay natin sa isipan natin? Yung mga naririnig natin, nababasa natin, na inilalagay natin sa ating kaisipan, na ipinamumuhay natin, na daladala natin sa paglago. Okay? Remember, without application, impossible na lumago. Without that application. Ano yung application of knowledge? Wisdom. Ikalawa, may 2 puntos lamang tayo dito. Paano tayo mahihikayat na naisin lagi ang salita ng Diyos at lumago? Diba? Paano pa tayo mahihikayat? Okay? Una, makita natin, iwaksin natin yung mga hadlang. No? Hindi pwedeng magsama yan. No? Hindi pwedeng nandyan yung mga hadlang, ginagawa mo yung mga hadlang para ikaw ay lumago, and at the same time, ginagawa mo din yung paraan para ikaw ay lumago. Hindi pwede yun. Kailangan meron ka munang tanggalin. Bago mo palitan iyon. Bago mo ilagay yung bago para maipamuhay mo. Iwaksi ang mga hadlang. Ano yung mga hadlang? Sa context na ito, makikita natin sa verse 1.
Okay? Sabi sa verse 1. Kaya't sa paghihiwalay ng lahat na kasamaan at lahat ng pagdaraya at pagpapaimbabaw at mga pananagili at ng lahat ng panglalait. Naroon pala iyon. Di ba? Pansinin niyo itong mga nasabi dito. No? Remember ha, Kristiyano ang tinutukoy. Itigil ang mga kasalanang humahadlang sa paglago. Minsan naisip mo na, bakit kaya hindi na ako lumalago? Bakit kaya hanggang dito na lang ako? Baka itong mga bagay na ito ay naririyan pa rin at ginagawa pa rin nating patuloy. At hindi lang basta ginagawa, kundi ipinamumuhay pa, nagiging habit na natin. Di ba? Sabi diyan, kaya't, no? Wherefore, ito'y nagbibigay ng konklusyon si Pedro, base sa katotohanan tayo ay ipinanganak na muli. No? Kadahilanang ikaw ay pinanganak na muli, ikaw ay born again, ang sabi diyan, hiwalay. Yung salita ditong paghihiwalay ay alisin ang mga bagay na karaniwang nasa pag-aari nito. Iwaksi maging walang buhay o kaugnayan dito. Di ba? Ito yung ginagawa mo pero ikaw ay born again. Dapat alisin na natin, iwaksi mo na ito. Kasi binago ka na ng Panginoon, tinawag na tayo ng Diyos eh. Hindi tayo tinawag para patuloy na gawin pa ito. Tinawag tayo para iwaksi natin ang mga bagay na ito na nasa atin dati. Kasi meron nang ipagagawa sa atin ng Diyos na bago. O, yung bago na iyon ang makapagbibigay ng papuri sa Panginoon. Itong mga bagay na ito, hindi eh. Kaya sabi, iwaksi, iwalay na sa atin ito. Ito'y hadlang para sa ating paglago. Diba? Tumutukoy ito sa katotohanan dahil tayo ay pinanganak na muli, born again, may kakayahan na tayong itakwil at itapon ang mga kasalanang nakasanayan nating gawin. Nung tayo hindi pa mananampalataya, okay lang yan eh. Yan ang habit natin. Pero ngayong tayo ay mga Kristiyano, born again ka na, naroon na, binigyan ka ng kakayahan, binigyan ka ng abilidad at kapabilidad na itakwil mo ito. Bakit? O babalikan na naman natin Romans chapter 6. Ang ating lumang pagkatao ay naipako na sa krus. Di ba? Paano ka pa makakasunod sa old sin nature and naroon na? Okay? Ang nangyayari na lang, yung mga katangian ng ginagawa ng old man, ng lumang pagkatao ay naiwan sapagkat nandito pa tayo sa physical na katawan na ito. Pero hindi dapat yan maging alibay. Hindi dapat yan maging dahilan para sabihin na, tao lang ako. Hindi ganon. Diba? Sabi? Kaya't sa paghihiwalay, ano yung mga iwawaksi natin bilang isang mananampalataya? Lahat na kasamaan. Kakiya, all malice. Pag sinabi mong malice, sa mundo, isipin niya yung mga malisyoso, naglalaro sa isipan, di ba? Ito yung naglalarawan ng lahat ng kasamaan. No, hindi lang pagiging malisyoso, kundi all wickedness, lahat ng kasamaan na nagmumula sa loob ng isipan ng tao. Dito. Ba? Delikado ito eh. Bakit? Kasi kasama na dito yung pagmamalaki, kasama na dito yung hindi pagpapatawad, na ang resulta ay puot. Kaya ganun kadelikado ito. Puot sa kapwa at pagkamuhi na nagnanais na gumawa ng masama. Kapag ito hindi naalis sa isang tao, ito yung kahinatnan. Ito yung maaaring posibleng mangyari sa taong iyon. Dahil punong-puno ang isipan niya ng kakiya, ng kasamaan. Diba? Nakiging puot ang nararamdaman niya sa isang tao. Paano ka nga lalago kapag ganyan? Lahat ng kasamaan nandito sa isipan natin. Lahat ng pag-iisip ng hindi maganda nasa isipan natin. Paano ka nga lalago? Anong dapat gawin? Iwaksi, alisin natin. Diba? Pangalawa, lahat ng pagdaraya, dolos, all deceit. Ano yung mga deceit? Ito yung, alam mo, namimingwit. Diba? Merong pangkawit yon. Okay? Diyan galing iyon sa bitag, yung kawil. No? Dinidisit ng isang fisherman o yung nangangawil ang mga isda, nilalagyan niya ng pain. Diba? Bitag. Tumutukoy ito sa iba't ibang anyo ng panlilinlang at panloloko. Parang ito ay kapatid nito ay kasinungalingan. Diba? Lahat ng pagdaraya,
Ito ay makasarili na nanlilinlang at nananakit sa iba para sa pansariling pakinabang. Nakita niyo po iyon? Kung ano yung ibig sabihin nitong pagdaraya? Nandadaya ka, nanlilinlang ka. Ibig sabihin, sinasaktan mo ang iyong kapwa para lamang sa iyong sariling kapakinabangan. Ba? Gusto mo ikaw yung, siguro gusto mo ikaw bida, siguro gusto mo ikaw yung matanyag, gusto mo ikaw yung masabihang mabuti. Diba? Pandaraya, panloloko, panlilinlang. Pansinin mo kung ito ay nasa laman ng isipan natin. Pansinin mo kung ito yung ginagawa natin. Paano tayo lalago? Ba? Paano ka lalago kung meron kang ganyan na hindi man pala natin iwinawaksi? Ikatlo, at pagpapaingbabaw. Hypocrisis, no? Yung salitang hipokrito, no? All hypocrisy, dito galing iyon sa salita na iyon. Ano iyon? Ito yung mga peke, magkukunwari, mapagpanggap, hindi totoo. Sa kapanahon natin, tinatawag yan na plastic, tinatawag na iba, orokan, mapagpaimbabaw. Ha? Ito salitang hypocrisy ito, ginamit ito ng mga actor sa entablado, ginaganap nila ang uh, isang persona na hindi naman talaga sila. Ba? Nagkukunwaring nagpapakita ng mga katangiang hindi tunay na inihahalin tulad sa pagsasagawa ng pagsusuot ng maskara at pagganap ng isang papel sa entablado. No, ito dito galing yan sa salita na iyan. Ibig sabihin, gumaganap sila ng isang papel, ng isang uh, eksena na hindi naman talaga sila iyon. Performer lamang sila. Okay? Mga mapagkunwari. Meron ba Kristiyanong ganyan? Yes, meron. At maraming Kristiyano ang hipokrito, mga mapagkunwari. Diba? Pansinin mo mga kapatid, kung meron kang ganitong pamumuhay, sa tingin mo, lalago ka ba? Sa tingin mo, kahit na ilang prayer request ng spiritual growth ang gawin mo, kung naririyan ang lahat ng iyan na hindi pa natin iwinawaksi sapagkat hadlang ito sa paglago, lalago ba tayo? Okay? Ano pa? Ay kaapat, mga pananaghili. Ito yung inggit, tonos, envy. Inggit, di ba? Ito pa naman ay sikat sa mga Pilipino. Konting bagay na iinggit. Di ba? Ano yung mga inggit? Walang kontento kung ano meron siya. Ito ay hindi lamang pagnanasa kung ano ang meron ng ibang tao, kundi pati na rin ang pagkagalit sa taong iyon dahil sa pagkakaroon to ng bagay na pinagnanasaan. Ang alam nating inggit na inggit ka kasi wala ka eh. No? Pero ang katotohanan ng ibig sabihin ng inggit, gusto mo, kung ano yung meron siya, meron ka, at kung ano yung meron siya, dapat wala siya, kaya galit ka sa kanya. Ganyan kagrabe itong ugali na ito. Diba? Merong inggit. Walang kontento. Paano ka lalago sa espiritual? Kahit gaano ka katagal na Kristiyano kung meron kang ganyang behavior, kung meron kang ganyang attitude, kung meron kang ganyang pag-uugali, para saan? Diba? Ito ay isang saloobin ng sama ng loob na humahantong sa pagkakawatak-watak at alitan at maging sa pagpatay. Ano yung pagpatay? Pagpatay sa salita. You can murder someone by using your mouth. Diba? And worse, yung paggawa. Kasi naiinggit ka. Marami nang ganyan na nangyari sa totoong buhay dahil sa inggit. Nakagawa sila ng hindi maganda sa kanilang kapwa. Diba? Pansinin nyo itong mga sinabi dito na nararapat nating iniwaksi. Dami. Diba? Kapag tayo ay naiinggit, hindi natin matiis na makita ang kasaganahan ng iba. Kita niyo yung karakter ng isang taong naiinggit. Ang inggit ay nagsisimula sa pagnanais na angkinin ang kung ano ang meron ng iba, ngunit nauuwi sa hinanakit at kawalang kasiyahan. Hindi siya kontento kahit nakuha na niya yun. Gusto niya more, and more pa. Yan ang inggit. Kapag nakuha niya ang isang bagay na meron ng iba, wala siyang hindi siya kontento doon. Gusto niya, meron pa rin na nakahigit pa. Ikalima, sabi, lahat ng panglalait, kataliya.
no? Katalaliya, slander, evil speakings. Ito yung mga paninirang puri, pang-iinsulto, pagmamaliit o panghahamak. Ito yung mga gawa-gawang mga kwento. Kasama iyan. Mga chismis, kasama iyan. Di ba? Kasi ninyo isang Kristiyano na merong ganitong ugali, may ganitong behavior, paano lalago? Katangian ba ng Diyos itong mga nakikita natin? Hindi. Salungat ito sa katangian ng Diyos. Ito ay pagsasalita tungkol sa iba sa paraang minamaliit o sinisiraan ng kanilang pagkatao sa pamamagitan ng mga inimbentong salita. Itong salitang katalaliya ay hinahalintulad sa pagbaril sa isang tao sa pamamagitan ng salitang ikasisira nito. Para kapag ikaw ay nag-imbento ng mga pananalita patungkol sa isang tao, parang hinahamak mo siya, para mo na rin siyang binaril. Ma? Pansinin natin mga kapatid. No? Ito bang mga bagay na ito'y iwinaksi na natin? Or nananatili pa rin sa atin? Maging consistent tayo sa prayer request natin or paghiling natin sa Diyos na, Lord, nawa po lumago po ako sa espiritual. Alisin mo muna ito. Iwaksi mo muna ito. Gawan mo muna ito ng solusyon. Hingi ka ng gabay sa Panginoon. At saliksikin ang salita ng Diyos patungkol sa mga bagay na nabanggit dito. Okay? So nakita natin yung mga negatibo. Doon tayo ngayon sa positibo. Sabi diyan, ituon ang pansin sa kabutihan ng Panginoon. Yung sa iwaksi, that is the negative. Iwaksi natin yung mga hadlang sa paglago. At ngayon, para tayo ay lumago sa spiritual, ituon ang pansin natin sa kabutihan ng Panginoon. Pansinin natin on verse 3, sabi diyan, kung inyong napagkilala na ang Panginoon ay mapagbiyaya. Tunay ba? First class condition yan. Since, tunay na nakilala natin. No? Yung sa salitang English, ay tasted, di ba? Pero ang ibig sabihin, naranasan natin ang kabutihan ng Panginoon. Naranasan natin yung kindness ng Panginoon. Naranasan natin yung grace, yung pag-ibig, yung love ng Panginoon. Yung mercy niya sa atin. Tunay ba? Nawa ito'y maging motibasyon natin sa paglago. Sabi, kung inyong napagkilala na ang Panginoon ay mapagbiyaya. Kung tunay nga nating naranasan ito sa ating buhay, yung mga kaloob niya sa atin, yung ginawa ng Diyos sa atin, yung ginawa ni Kristo para sa atin, yung pinapaunawa ng banal na Espiritu sa ating buhay. Ba? Kung tunay, ito yung maging motibasyon natin sa ating paglago. But first, yung nauna, iwaksi muna natin yung mga humahad lang sa ating paglago sa espiritual. Psalm 34 verse 8 sabi, O inyong tikman at tiknan ninyo na ang Panginoon ay mabuti. Mapalad ang tao na nanganganlong sa Kanya. Napakagandang verse na ito. Tunay na napakabuti ng ating Panginoon. Ang punto ni Pedro dito, dahil naranasan na ng kanyang mga mambabasa, yung audience, yung sinulatan niya, ang kabutihan ng Panginoon sa kanilang kapanganakang muli, dapat na ito ang magbigay ng motivation o panghihikayat na alisin sa kanilang mga sarili ang mga hadlang na sumisira sa kanilang espiritual na paglago. Ito ay para sa mga sinulatan ni Pedro, ngunit tandaan natin, ito ay para rin sa atin bilang mananampalataya, bilang born again. Pinanganak ka bang muli? Are you born again? Ito ay para din sa iyo. Ba? So ang kabutihan ng Diyos ang nagbibigay ng pananabik upang manatili sa wastong pagkain. Ano yung wastong pagkain? Yung tamang katuruan sa salita ng Diyos. Ba? Na matatagpuan lamang sa salita ng Diyos. Kung saan naroroon ang tunay na espiritual na paglago. Nasaan ang tunay na espiritual na paglago? Nasa tamang katuruan ng salita ng Diyos. Di porket basa ka ng basa tapos hindi mo naman pala isinabubuhay, mali naman ang application mo, paano ka lalago? Tamang katuruan, tamang pamumuhay. Okay? Ang sinasabi sa atin ng Biblia. So bilang pagwawakas at hamon, ang pinakamataas na antas ng pagsamba sa Diyos ay ang pagsunod sa kanyang mga utos mula sa ating bagong pagkatao. Be a doer. Remember mga kapatid, huwag lang tayo hearer.
No? Sa church, maraming ganyan. Hearer ng hearer, pakinig ng pakinig. Paglabas sa iglesia, sa pinto, wala na. Nakalimutan na. Hindi na natandaan. Ba? Be a doer. Kung may utos na dapat sundin, ating sundin. Kung may pangako na dapat panghawakan, ating panghawakan. Kung may babala na dapat iwasan, ating iwasan. Tayo ay nagpapailalim sa salita ng Diyos at hayaan nating tayo ay mabago nito sa gabay ng banal na Espiritu. No? Kung may utos, gawin. I-apply natin sa buhay. Kung may pangako, gawin. I-apply sa buhay. Diba? Kung may babala, gawin. I-apply sa buhay. Magpasakop tayo sa salita ng Diyos at sa gabay ng banal na Espiritu. Magiging mahirap para sa atin ang lumago kung malayo tayo sa basic na pagpapalagong inihanda ng Diyos sa atin. Ano yung basic? Salita ng Diyos. Yung cravings natin, no? Sa gatas na walang daya. Ang salita ng Diyos ay pure, dalisay. Ugaliin at maging bahagi ng pamumuhay ang salita ng Diyos sa araw-araw. Nawa mga kapatid, no? Isa lang naman ang nais ng Panginoon eh. Lubusan nating makilala siya. Kapag lubusan nating nakikilala siya sa pang-araw-araw nating pamumuhay, lalo tayong napapalapit sa Kanya. Diba? Ang Diyos ay naririyan na tandang magbigay ng pangunawa sa atin para tayo ay lumago. So tanong na may paghamon mga kapatid. Katulad ng tanong din kanina sa unang puntos natin. Ano ang ating mga natututunan na ipinamumuhay na dala-dala natin sa paglago? Ano ba yung mga natutunan natin? Natutunan na ba natin? Pinamumuhay na ba natin? Dala-dala ba natin yan ngayon? Or narinig lang natin, natutunan natin, pagkatapos ay wala na. Hindi na natin ginagawa. Diba? So bilang paghamon mga kapatid, na bago ka matulog ngayong gabi, ano yung mga natutunan na pinamumuhay na dala-dala natin sa paglago? Okay? Isa pang tanong mga kapatid, lumalago ka ba sa espiritual o tumatanda ka lang? Diba? Bago ka matulog, tanungin mo yung sarili. Tunay nga bang lumalago ka sa espiritual o nadadagdagan lang ang edad mo? Ang tunay na lumalago sa espiritual ay iwinawaksi ang mga negatibong iyon na humahad lang sa ating paglago. At nakikita ang biyaya na ibinigay ng Diyos sa Kanya. Pinararanasan ang kagandahang loob ng Diyos na nagbigay sa atin ng kaligtasan. Ulitin ko, lumalago ka ba sa espiritual o sadyang tumatanda ka lang? Maraming tumatanda lang sa iglesia. Walang paglago. Pangit pakinggan, pero yan ang katotohanan sa iglesia. Heavenly Father, maraming salamat po sa inyong gabay, patnubay sa pag-aaral na ito. Salamat po sa pagpapaalala sa amin. Tunay na ang paglago ay inyong kalooban sa aming buhay. Tulungan niyo po kami na ang layunin niyo po na kami ay lumago. Manatili po kami sa inyong pong salita at ito ay panghawakan namin sapagkat ang inyong salita ay dalisay. Nagbibigay sa amin ng tamang aral at katuruan. Ito rin ang nagsasawata sa aming mga maling pamumuhay. Gabayan niyo po kami, Panginoon. At tulungan niyo po kaming patuloy na iwaksi ang mga hadlang sa aming paglago. Tulungan niyo po, Panginoon, kami na magkaroon ng Christ-likeness na attitude, na behavior, na pamumuhay. Ng kababaang loob, Panginoon. Upang patuloy na makita namin ang iyong kagandang loob na maging motivation po namin sa aming pong paglilingkod sa inyo, sa aming paglago sa espiritual. Salamat po ng marami sa inyong mga salita. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan. Ito aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Salamat po. Balik po tayo kay Brother FJ. Ngayon po ay tayo po ay dumako sa ating prayer list items. At maaari po kayong mag-request ng inyong mga panalangin po kay Sister May or i-inform po si Pastor. And we encourage everyone po na
ito po'y ating include sa ating personal prayer request, personal prayer time, ang prayer request po ng bawat isa. So sa ating pong prayer request, prayer meeting, Milagrosa Baptist Church prayer request, pray for MBC family, pray for spiritual growth. May each one continuously grow in grace and in the knowledge of Christ. Ayan po, yung lesson po natin kanina, no? And for the whole month, na maging grounded po tayo ng truth, pure milk. And also pray for humility and submission to God's word and sa Kanya pong kalooban. Pray for God's provision in every aspect. Ito man po ay maging sa finances, healing, divine protection, and iba pa po. Pray for knowledge, understanding, and wisdom from God's word. Pray for MBC's individual, family, and corporate worship service. Pray for MBC's officers and committee head and staff. Pray for MBC's brethren abroad. Pray for MBC families, unsaved loved ones, and friends. Pray for MBC's unattending members. Include po natin sa ating panalangin po ang mga hindi na po natin nakakasama. And also pray for the provision and right place for MBC's building project and proposed fundraising project. Pray for MBC's daughter churches. GFBC, ito po ay Sahayan, Nueva Ecija. Pray for a new pastor. Sa CFBC naman po, San Antonio, Nueva Ecija. Include din po natin sila sa ating prayer. Andalangin din po natin ang spiritual growth and deep understanding of God's Word. Pray for their safety and protection as they do the will of God. And pray for MBC Sunday and midweek services, pastors and teachers, Sunday school, adults, junior and kids, worship service, prayer meeting, fellowships. Pray for knowledge and understanding, wisdom, and a spirit-filled powerful messages. Pray for a disciplined mind. Patience in studying and teaching God's Word. Worship leader, panalangin po natin. Pray to lead the congregation in a worshipful spirit. Pray that the leader will guide the congregation to focus on honoring and exalting God through music, prayer, and other acts of devotion. Ang ating song leader, pray to help and guide the congregation to sing with grace in their hearts to the Lord. Pray that the leader will study the lyrics, the tempo, the key transition, and others, and so can lead with confidence. Pray for their availability, especially in prayer meeting service. Sa worship team naman po, pray that they will sing and play the instrument as one unit whose aim is to glorify God. Pray that the team worship God privately so they can lead effectively in public. Pray for unity, punctuality, reliability, and humility of the team. Sa atin naman pong mga ushers, pray that their actions reflect God's grace and hospitality. May the Lord grant them the ability to connect with people, especially to the visitors, and pray for punctuality and initiative. Sa ating pong FB Live, dalangin po natin na magkaroon na po. Pray for a good signal and no technical difficulties. Pray for MBC's upcoming events. Ito po ang Teens Camp next week, May 18 to 20. Lampliners Teens Camp. Pray for provision, protection, genuine salvation, spiritual growth, campers, speakers, at sa ating pong family camp this June 11 to 13, 2026. So, may na po ngayon next month na po. And sa ating pong discipleship and evangelism seminar, ito po ay sa month ng July. One day camp retreat, ito po ay sa August 21, 2026. So, ipanalangin po natin ang mga event. Dalangin din po natin ang on-time and urgent prayer request.
Wala na po. Ayan, so ayun po ang ating mga prayer requests. We encourage you po again to include po natin sa ating mga prayer, personal prayer po, ang ating mga prayer items. And also, kung kaya po ng inyong data or kayo po ay naka-wifi, inaanyayahan po namin kayo na mag-join po sa Zoom at sama-sama po tayong makinig, magpuri sa ating Panginoon to worship Him in spirit and in truth. So muli, we encourage you po every prayer meeting Wednesday at 6:30 p.m. At sa ating pong closing prayer, hingin ko po si Pastor Wally. At ngayon naman po tawagin ko po si Brother JR para sa ating closing song. Salamat po. Awitin po natin ang ating closing song. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kaya't ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. Tayo po'y manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa inyong gabay patnubay sa midweek service na ito. Tunay, kayo po ang makapangyarihan sa lahat. Nalalaman niyo po ang nilalaman ng puso ng bawat isa. Dumadalangin kami na inyong pagtugon sa mga prayer list items po namin. Maging ang mga nasa heart's desires po namin, Lord, na isinulat. Father God, dalangin po namin ang inyong kasagutan para po dito. Alam po namin, kayo lamang po ang makapagbibigay ng nararapat at makabubuti po para po sa amin, na ang layunin po ay magbigay po ng lugod at papuri sa inyo po lamang. Gayun din, salamat po sa aming pag-aaral. Isang paalala na kinakailangan po na ang inyong mga anak ay lumago. Ang paglago na ito ay bukas palad po sa inyo. Ngunit, kinakailangan po ng responsibility ng inyong mga anak upang kami ay lumago. Sapagkat hiwalay po kami sa inyong salita, wala pong paglago. Tulungan niyo po kami na mag-crave, magkaroon ng desire na naisin po namin lagi ang inyong salita na dalisay na nagtuturo sa amin ng katotohanan. Papuri po sa inyo, pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Thank you. Thank you.